magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood. Ako po ay nasa harap mismo ng araw na ito'y palubog na. Alas 5:09 na ng hapon. Dito sa may Dampalit, Don Basilio Boulevard daw ito. Tayo po muli ay babasa para sa araw ng Sabado, Enero 20, 2024. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 3, talata 20 hanggang 21. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ng napakaraming tao, ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Nasisiraan siya ng bait. Ito ay mga katagang namutawi sa mga mahal niya sa buhay sapagkat noong mga panahon na yon, siya'y naglilingkod kasama ang kanyang mga alagad na minsan wala nang puwang para sa kanila ang kumain. Maaaring sila ay nalilipasan ng gutom sapagkat marubdob, masidhi yung kanilang paglilingkod kasama ng kanyang mga alagad. Kaya pati si Jesus inaakala ng kanyang mga mahal sa buhay na siya'y nasisiraan ng bait sapagkat nakapokus ang kanyang buhay sa paglilingkod. At alam naman natin na si Jesus ay mission-oriented. Maliit pa lang siyang bata, siya ay palagi nang nasa templo. Inaakala ng mga kasambay ni Jesus na nasisiraan na siya ng bait. Marahil, nakita nila ang marubdob na dedikasyon ni Jesus sa kanyang misyon. Yun yung sinasabi natin. Marubdob yung kanyang dedikasyon sa kanyang debosyon na makapaglingkod, makapangaral at maabot ang lahat ng pangailangan ng tao. Ang kanyang buong buhay, pagkilos at pagkatao ay tungo sa kanyang misyon. Sumasaksi siya sa pagkalinga ng Diyos sa kanyang mga bayan at inuunan niya ang kapakanan ng iba bago ang kanyang sarili. Napakahirap nun mga kapatid. Biruin mo yung oras ng iyong pagkain, oras ng iyong pagtulog, oras ng iyong pamamahinga, inilalaan mo sa paglilingkod. Bibihira na ang mga taong ganyan na mayroong marubdob na dedikasyon para sa kanilang buhay paglilingkod. Marami na mga tao na kapag naglilingkod, inuuna ang sarili. Katulad ng mga pariseo at iskriba ng mga panahon na yon, sa mga pangunahing upuan, sila ay nagpupunta kapag may mga okasyon, kapag may mga kapiyestahan. Ibig nila sila ay nagpupugayan sa mga lansangan kapag sila ay dumaraan. Pero si Jesus iba. Sa ating pagsunod sa Panginoon, kadalasan, ang ating mga pananaw, pananalita at mga gawi ay taliwas sa kung anuman ang nakasanayan ng mundo. Kung hahayaan nating baguhin tayo ng mga aral ni Jesus, mararanasan natin ang pagkamulat sa mga makalangit na bagay at pagsusumikapang kamtin ang mga iyon sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Magiging kawangis tayo ni Kristo at siya ay mananahan sa atin. Hindi na tayo ang iiral, ngunit si Kristo na ang mamamayani sa ating buhay. Makikita natin yung malaking impluwensya ng ating Panginoon kapag tinanggap natin siya sa ating buhay. Yung lahat ng ating gusto, kaya na nating i-give up yun eh. Yung lahat ng gusto nating puntahan para sa pagmimisyon, minsan i-reject natin yun para mauna ang ating Panginoon. May mga tao na ibig na sumunod sa ating Panginoon noong mga panahon na yun. Ngunit sinagot sila ng ating Panginoon, ang ibon may pugad, ang asong gubat may lungga, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matuluyan. So anong ibig sabihin? Walang puwang sa kanilang puso. Ang Panginoon ng mga panahon na yun na ibig man nilang sumunod at maglingkod, ngunit hindi si Jesus ang pangunahin. Kaya nga sinasabi ni Jesus, ang anak ng tao ay wala man lamang matuluyan. Ngunit sa ating mga panahon na ito na atin pong kinakaharap, ito'y isa ding malaking hamon sa ating buhay. Kung sa bawat panawagan ay atin po siyang matutugon. Sa bawat paglilingkod, sa bawat pagmimisyon, mawawala yung takot na tuparin, gampanan yung mga tungkulin na iaatang sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga magandang tularan ang Panginoon. Bagamat siya ay minsan na pagsasabihang nasisiraan na siya ng bait sapagkat ang inuuna ng ating Panginoon
ay ang pangailangan ng tao at nakakalimutan na niya ang pangailangan ng kanyang sarili. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Diyos. Palagi ko lamang masasabi ay I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. God bless.